ba ito sa Zoom? Ayun, si Romero Rodriguez. Romero Rodriguez, good evening sa iyo. Ayan, magandang gabi po. Go ahead, bro. Good evening, bro. Ah, magandang gabi po sa lahat. Napapanood ko po kayo sa YouTube at Facebook at nang makita ko pong may suplent, sinubukan ko pong umakyat para magtanong. Wala, okay lang po ba? Sige, go ahead, bro. Opo. Ang una ko pong tanong, ayon po dito, ayon po, biblical po ba na magdasal sa mga itinagalang simbahang Katoliko na sa Ano, ibiblical ba na magtatag ng magdasal po, magdasal magdasal ng sa mga itinalaga pong santo sa simbahan po ng Katoliko? magdasal sa itinalagang santo? Anong ibig Opo. sabihin mo sa term magdasal, bro? Ah, Manalangin po sa mga santo. Sa amin kasi ang aming ginagawa, intercession eh. Mm, Ginagawa namin, bro, paano po yung intercession, bro. paano po yung sinasabi niyo pong intercession? Puwede niyo pong maipaliwanag? Ano yun? Yung sinasabi niyo pong intercession, puwede niyo pong maipaliwanag po sa'kin? Intercession, yung parang ano ba, para bang humingi ka ng backup. Halimbawa, Holy Mary, Mother of God, pray for us. O idalangin mo kami, idalangin nyo kami. Ganun. Hmm, San Antonio de Padua, idalangin nyo po kami. Idalangin nyo kami. Hindi namin sinasabing nananalangin kami sa inyo. Idalangin nyo po kami. Yun ang intercession. ah, yung Hmm. nakasulat po ba sa Biblia yun po, yung sinasabi niyo pong intercession? Oh, nakasos Biblia yung intercession eh. Yung ano, ating nasa Tobit 12:12 yun. Yung anghel ang tagapagdala ng panalangin ni Tobit papunta sa Panginoon. Nasa Biblia yon. Ano pa? Opo. Yung nasa Revelation, yung may mangkok na inaalay doon sa kordero at yung nasa loob ng mangkok na yun ang panalangin ng mga banal. Oh, sila may dadala ng panalangin. Intercession tawag doon. Hmm, opo. Magpanalanginan kayo sa isa't isa. Intercession yan. Anong inutos po ba yun, panahong Kristiyano po ba yun, Sa nung panahong inutos po yun? Kristiyano, sabi ni Kristo, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Sa madaling salita, hindi pa na ipapahintulot nung panahong yun yung karamihan doon. Ano man ang inyong ipahintulot, ipinahintulot sa amin eh. Kaya, sabi ni Kristo, pinapahintulot ko sa langit. Hindi naman kami Ah, gaya ng mga protestante bro na ano, ang Basahin mo na lang sa 1 Timoteo 2:1-2 Maridendo. ng Timoteo 2:1-2. Okay, King James Version ba yung Brother John Ray? Oo. Okay, ating basahin sa King James Version, unang Timoteo 2:1-2. Ito ang sabi. Yan. Nakikita ba sa screen? Wait lang, double check ko lang. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. So, andyan talaga yung ano, yung intercession. Yung tungkol naman doon sa ano yung sinasabi na hindi kami gaya ng mga protestante ha na kailangan opo. talata por talata, pag wala sa talata, huwag paniwalaan, hindi kami ganun. Hmm, opo. Ano ba Yung tong pag yung opo, yung pagdarasal niyo po sa larawan po ng Panginoong Hesus at ni Maria po, hindi kami kaninong nagdarasal utos sa po yun? larawan, bro. Ah, Hindi kami nagdasal sa larawan. Ating basahin yung ano ha, yung aming CCC. Rotundo? Buddy Romel, go ahead. Pwede ako magbigay kahit konti lang. Ikaw na lang sumagot ito, Buddy Romel. Sige po, okay. Maraming salamat na sa nagtanong. So, Wala ay, kami dahil makita po sa kasi, yung screen. Naka-off yung ano mo. sandali po, Okay, go yung ahead. camera. Sana. Narinig ko po kasi yung sinabi mo kapatid na yung panalangin sa imahe ng Inang Birhen Maria at saka sa ating Panginoong Hesus. Gusto ko pong malaman, ano po ba yung relihiyon mo kapatid?
Hmm. Iglesia ni Cristo po ako. Okay, Opo, okay. napaakyat lang po ako dito para po magtanong. Sige po, okay. Maraming salamat no, sa kasapi po ng Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. So ganito po, yung tanong mo po kasi, yung panalangin patungkol sa larawan ng Birhen at saka ng Panginoong Hesus, ganito po yung logical na sagot diyan. Meron ka po bang particular na narinig na ang Katoliko ay nanalangin sa larawan ng Inang Birhen? Para po mas maganda yung pagsagot natin, gusto ko muna i-confirm kung narinig ka po bang panalangin ng matinong Katoliko na ang panalangin niya ay para sa rebulto ng Inang Birhen, sa rebulto ng Panginoong Hesus? Meron ka ba narinig na ganoon, kapatid? Dati po kasi akong Katoliko po, yung sa Ah, pamilya ko po, okay. Katoliko po. Mm. Nakikita ko po kasi yung mga kamag-anak ko, yung mga tiyahin ko, lumuluhod po doon sa rebulto o sa larawan po ng ating Panginoong Kristo at Okay. yung Inang Maria. Kaya ko po So bali, naitanong kung ganito pala, opo. kapatid, nakakita ka na pala ng ninuluhurang rebulto. Hindi ba sumakit yung tuhod ng nagluhod sa rebulto? Oh, balik muna tayo Eh, sa ano, balik muna tayo sa tanong ko, kapatid. Gusto ko pong malinaw alam. na Opo. bro, sandali lang. Gusto ko pong malinaw yung klaruhin muna natin para malinaw din ang isasagot ko sa iyo. Nakarinig ka po ba, no? Nakarinig ka po ba ng panalangin ng matinong Katoliko na naka-address sa rebulto ng Inang Birhen, sa rebulto ng Panginoong Jesucristo? Meron ka bang narinig o wala kang narinig? Opo, ang sinasabi po ng tiyahin ko no'n, "Maria, ipanalangin mo kami." Yun po ang Hindi sinasabi po nun. bro, hindi naman ako nag-ano, ang tanong ko po sa rebulto, ang tanong mo kasi, paano yung panalangin sa rebulto ni Maria, ng Panginoong Hesus? Ang tanong ko sa'yo, meron ka bang particular talaga na sinabi na nanalangin siya sa larawan ng Inang Birhen Maria at saka sa larawan ng Panginoong Hesus? Meron ka bang narinig na ganoon o wala? Meron po, kasi nagdadasal po sila do'n po sa harap mismo po ng larawan. Brother Oh, okay, Romel, okay, okay, okay. Sige, salamat, salamat. Okay. Brother Since you Romel, confirm na meron kang narinig, okay, meron kang narinig na panalangin ng sinabi talaga, yan ay galing sa iyo, kapatid. Kung nagsisinungaling ka, sa iyo na po 'yon. Ang sabi mo, narinig mo talaga na ang address ay para sa rebulto ng Inang Birhen Maria. Ngayon, gusto ko pong Opo. mas malinaw ito. Nag-aral ka po ba? Honestly speaking, nag-aral ka po ba ng katuruan ng Katoliko bago ka umalis sa pagiging Katoliko? Honest to goodness po. Opo, opo, dati po akong sakristan nung ako po'y 12 taon Ay, o wow. 12 years old. Okay. Ngayon po, Hmm. kapag nananalangin nga po yung tiyahin ko do'n sa larawan, lumuluhod po sila do'n. Okay, ganito po, kapatid. Since ang sagot mo po sa akin, yes, inaral mo muna ito. Ang tanong ko po, dahil merong official na teaching ang simbahan, saan po mababasa sa Catechism of the Catholic Church na ang rebulto ni Birhen Maria ay pananalangin, address na sa rebulto talaga ng Inang Birhen, sa rebulto talaga ng Panginoong Hesus? Saan pong paragraph yan? Babasahin ko dito ngayon. Meron akong kopya ng Catechism of the Catholic Church. Since you said, you answer to me, yes. Saan po yun? Opo. Hindi ko po masasagot kung saan po siya sa sinasabi niyo pong CCC. Pero Nandito meron, lang po ako para meron o wala? wait lang po, opo, sasagot po ako, opo. Wala Yung po yung akong nga, hindi, ganito kasi bro, kasi kapag papayagan kitang ng magsalita ng magsalita, hindi tayo magkakaroon ng clarification kasi sinabi mo na sa akin, yes. Sabi ko sa iyo, honest to goodness, sagutin mo muna ako, inaral mo ba muna ang katuruan ng Katoliko bago ka umalis? Sabi mo, yes. Maraming nakarinig, no? Libo-libo ang makakarinig sa sinasabi mo, kapatid. So, be honest na lang, be honest. Saang paragraph yan? Kasi sabi mo yes, ang sagot mo sa akin. Basahin ko dito ngayon, anong paragraph yan? Para ipakita ko sa lahat na, ay, ang Katoliko pala sumasamba talaga, ay, ang Katoliko pala ay talagang nananalangin sa rebulto ni Maria. O, saan yan? opo, hindi ko po kasi alam kung saan paragraph po sa CCC 'yun. Pero Kasi meron ka po nabasa. nakikita ko lang po 'yun sa aking mga tiyahin. Wala naman po akong Bro, sinabi na meron hindi pong yan nabasa. nakikita, bro. Ang aking hinahanap, hindi yung nakikita ng iyong mata. Do not be judgmental.
Mateo 7:1, huwag kang humusga para hindi ka rin husgahan. Ang tanong ko sa iyo, yung official na teaching, saang paragraph? Yan kasi sabi mo, yes, meron. Okay, kung hindi mo maalala yung particular na paragraph, ganito na lang po yung tanong ko sa iyo. Ano yung specific phrase na naalala mo sa Catechism of the Catholic Church? Kaya kong i-search yan ngayon para makita natin. Ipakita ko sa lahat na, ay, mali pala yung teaching ng Catholic. Even though ako, pag tama ka, baka maniwala din ako sa iyo. O, ano yon? Ano yung phrase na yan? Wala po akong nababasa po sa CCC at wala din po kasi kung CCC. Ang Okay. So, nandito lang po meaning to sa say, honest to goodness kapatid, what, meaning to say, hindi ka nakapagbasa ng Catechism of the Catholic Church. opo. Okay, okay. Okay, naunawaan po kita. Ganito yan, sasagutin na po kita ha. Okay, ganito po yung sagot ko. Una, wala pong official na katuruan ang Catholic Church na ang rebulto ni Mama Mary at ang rebulto ng Panginoong Jesucristo ay i-address mo sa iyong panalangin. Katulad halimbawa, hindi pa po ako nakarinig ng isang matinong Katoliko na nanalangin, Ama naming nasa rebulto ka. Wala pa pong ganyan akong narinig. Kasi ang address po ng panalangin ng Katoliko, Ama naming nasa langit, which is very biblical. So, wala po akong narinig, no, na ina-address po sa rebulto o sa rebulto ng Inang Berhe. Ano po 'yon? Sige, Brother Romel, continue. Okay. Wala po akong narinig, no, na kahit na anumang official na katuruan, Catechism of the Catholic Church, anumang paragraph na ina-address yung rebulto ng ating Inang Birhen Maria para panalanginan, address mismo sa rebulto. Wala pong ganoon. But then we, as Brother Jando said, nag-i-intercede po si Mama Mary. Address yan sa pag-intercede kay Mama Mary, not to the rebulto per se. Kung nananalangin man kami sa Panginoong Isus, hindi sa rebulto ng Panginoong Isus, kundi sa Panginoong Isus talaga yon. Yun po yung aking kasagutan. Okay, mas maganda, Brother Romel, at ibabasa yung yung CCC 2132. Yan, sige po. Ay, basahin natin, 213 Oo, 213. Okay po, eto. Si para CC makita niya ang turo natin. Okay. Eto. CC. Okay, Sandali lang po. Ito. Okay, Catechism of the Catholic Church 2132 said, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment. Hindi pala ito paglabag sa unang kautusan, no? Which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. Yun yung sinasabi ko kanina. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not adoration due to God alone. Yun. yung sa Klaro. baba, ang sinasabi niya Ito. sa manalangin sa rebulto. Okay. Religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere thing, but under their distinctive aspect as images leading us unto God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward what whose image it is. 2133. Patuloy po ba to? Okay, O, yun ayun na. So, ang Okay. sabi diyan, Brother Romel, religious worship is not directed to images. Kaya yung pagsamba ng nanay mo ba yun, tsahin mo ba yun, hindi siya sa rebulto nagsasamba, bro. May follow-up question ka? Opo. Ang follow-up ko po, ang sa binasa po kasi ni Kuya, anong po yung pangalan ni Kuya? Sorry po. Romel din, Ang Romel. binasa po kasi, Ano kayo pangalan, Romel? ang binasa po kasi ni Kuya Romel kanina, yung veneration po. Opo. Sinearch ko po dito sa Google ko po yung salitang veneration. Lumabas naman po, pagsamba po. O sige. May Biblia kang hawak dyan, wala? Wala po eh. Wala. Ako lang po kasi O magsa sige. dito.
Brother Romel, pwede ba yung Daniel 2:46 sa ang dating Biblia? Okay po, Daniel 2:46. Sandali, Ang dating Biblia. Daniel 2:46 ng ang dating Biblia. Okay, dating Biblia. Kasi sabi niya Eto. kasi sinearch niya yung veneration. Ang Okay lumabas po. sa search niya, pagsamba. So ating basahin yung Daniel 2:46 sa ang dating Biblia. Ano nakalagay dyan, Eto bro? po. Nang magkagayoy, ang Haring Nabucodonosor ay nagpatira pa at sumamba kay Daniel at nag-utos na sila'y maghandog ng alay at ng may masarap na amoy sa kanya. Sa King James Version, bro, ano yung nakalagay sa King James Version dyan? Okay, so lipat naman tayo ngayon sa KGV. KGV naman. Sabi dito, then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel and commanded that they should offer an oblation in sweet odors unto him. Yan o. Nakalagay dyan, bro, worship o pagsamba. Brother Romel Rodriguez, sa tingin mo ba yan ay pagsamba na kinikilala niyang Diyos si Daniel o yan ay pagsamba na veneration lang? Ano sa tingin mo kaya, Romel Rodriguez? Para sa akin po, veneration po. Yung veneration. So, ibig sabihin, yung veneration, pagsamba yun na hindi kinikilalang Diyos. Kasi sa binasa ni Romel Palma kanina kasi, the honor rendered to an image is a respectful veneration and not the adoration. Not the adoration. May alam mga incident napanood ko dati sa kanilang episode, binanggit nila yung latria at saka dulya. Anong pinagkaiba ng latria at saka dulya? No? Yung kanilang tong paggalang kay Felix Manalo, dulya ang tawag nila doon. Pero yung kanilang pagsamba sa Panginoon, latria yon. Kaya ngayong idolatria, bawal talaga yon kasi nilalatria mo ang idolo. Latria, idolatria. Pero yung ginagalang lang, gaya ng yung binasa, worship, pagsamba. Pero sa ibang salin ng Biblia, yun yun ay pagbibigay galang. Kung babasahin ko yan sa magandang balita Biblia, ganito ang ating mababasa sa 10 na talata pa rin. Daniel 2:46 ang sabi ganito, yumukod si Haring Nebukadnezar na lapat ang muka sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Dito naman, inelaborate na yung palang pagsamba doon pala doon, yung sumamba pala doon, hindi siya sumamba na bilang Diyos. Kasi sa 47, sa 47, ang sabi dyan, sinabi niya kay Daniel, tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos. So, hindi niya kinilalang Diyos si Daniel, pero sinamba niya. So, anong tawag doon sa pagsamba na hindi kinikilalang Diyos? Veneration. Oh. Kasi pag sinamba mo siya na kinikilala mo bilang Diyos, hindi na veneration yon, adoration na yon. Pero kung sinasamba mo na hindi bilang Diyos, kundi banal lang na alagad ng Diyos, veneration tawag doon. Kaya dito sa magandang balita Biblia, ang imbis na ilagay is sumamba, ang nilagay dito sa verse 46, nagbigay galang. How about sa Biblia ang salita ng Diyos? Ang sabi naman dito, nagpatira pa si Haring Nebukadnezar upang parangalan si Daniel. Parangalan, nagbigay galang, pareho lang yon. Pero sa ang dating Biblia, sumamba. Pero hindi kinikilalang Diyos si Daniel, kundi ang Diyos si Daniel ang kinikilalang Diyos ni Haring Nebukadnezar. Yan ay palatandaan na biblical ang veneration. May follow-up question ka pa? Opo. Ano Ang yan? follow-up ko po is, kailan unang isinagawa po yung pagdarasal sa larawan po ng ating Panginoong Kristo? Gaya ng binasa ni Brother Romel kanina sa CCC 2132, hindi dinadasalan ang larawan. Hmm, Ang sabi nga doon ba, balikan nga natin yung binasa ni Brother Romel na na yung binasa niya na na CCC 2132.
Ano bang nakalagay doon sa CC2132? Ito nakalagay doon, no? You know? Religious worship. Nakalagay dyan is religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things. Ibig sabihin, hindi kailanman dinadasalan ang rebulto. Opisyal na katuruan ng Iglesia Katolika na hindi dasalan ang rebulto. The honor rendered to an image passes to its prototype. Sabihin, yung paggalang na ibinibigay sa imahe ay passes to its prototype, yung tunay na papasa doon. Halimbawa, magbigay galang ka sa rebulto ni Jose Rizal. Hindi yung rebulto ang ginagalang ng mga sundalo sa Luneta, kundi yung si Jose Rizal mismo. Hindi ang kanyang rebulto. Pero sila ay nakasalot sa harapan ng kanyang rebulto dahil sa pagpakita ng kanilang paggalang sa rebulto, ang kanilang paggalang passes to its prototype. Yun, bro. Sana maintindihan mo Bro yun. Jando, Yes, Brother para Angel. mas maintindihan niya, may sinend ako sa ano sa iyo ngayon. May sinend ka sinend sa ako akin. sa Babyface, bro. Ano ba pagkakaiba ng adorations at veneration talaga, bro? Kasi medyo mali yata yung nakuha mong information. Yan talaga ibig sabihin nun, kapatid, no? Para mas maliwanagan po tayo lahat. Okay, ating Sa i-down, Babyface, bro. ating mo nang i-download yung yung binakita ni Brother Angel. Okay. Yan, malinaw yan, bro, para, kasi sabi mo, veneration, pagsamba sa Diyos, o kung ano, tingnan natin kung yun nga yung meaning. Ito, veneration is a form of respect and reverence shown to saints, holy individuals, and sacred objects. It acknowledges the holiness and grace that God has bestowed upon these individuals and objects. Veneration is not worship. It is a recognition of the holiness of others, but not the worship due to God alone. Yan nga sabi Yung sa isa, bro, yan nga ang yung isa, meron dalawa pala itong sinend adoration. mo. Wait lang Ay, ha. adoration pa. Kailangan Meaning, ko pa kasing i-download eh. Yun dito sa adoration naman tayo. Okay, adoration naman tayo. Ito naman tayo, adoration. Yan. Adoration is a form of worship that is directed solely to God, acknowledging His supreme authority and divinity. It involves recognizing God's infinite goodness, love, and power. In Catholic tradition, adoration is often expressed through prayer, especially in the presence of the Blessed Sacrament. ayan bro, no? Bro Romel na INC, napakalinaw po niya, no? Sana wag mo nang ano yun yan. Kahit sa AI mo pa kunin yan, kahit sa ano, yan ang ibig sabihin noon. Yung veneration yon bilang paggalang lang yun, okay? So pag sinabing paggalang, wag mong isipin na ipagsamba yon na ginagawang Diyos. Napakalayo. Titingnan mo open up your mind, kapatid. Buksan mo isipan mo. Kasi nga, sabi mo, wala kang alam, Katoliko ka, pero Katoliko kang walang alam during that time. Hindi mo pinag-aralan, sabi mo, wala kang alam sa katikisim. So, yan ang paliwanag ng simbahan. Kami magpapaliwanag. At 7:24 ng Juan, huwag kang hahatol ayon lamang sa iyong nakikita. Ang ginagawa niyo mga INC, mahatol kayo ayon sa nakikita niyo. Kasalanan yan, bro. Baka hindi mo alam. No? So, kailangan saliksikin mo mabuti. Bakit kaya nila ginagawa ito? Ayan, veneration is not a worship. Maliwanag yun, no? Paggalang yun sa larawan. Kumbaga kay Jose Rizal, di ba kayo? Kaya Felix Manalo. Di ba? So, binibigyan nyo ng bulaklak. Di ba? So, inaano niya, kahit nga halikan nyo yan, pwede naman. Parang larawan lang din eh. Pagpapaalala. Paggalang yun, kapatid. So ikaw, inisip mo, bakit kayo ganun? Yung kumbaga yung mindset mo ngayon, pagsamba kagad sa rebulto, mali. No? Mali po. Bakit? Kasi yung mahatol kayo ayon ayon lamang sa yung nakikita. 7:24 ng 1, bro Jando. Ano yun? 1:7:24. Okay, yun dito sa 1:7:24. Ito yung nakasulat. Okay. Huwag kayong humatol batay sa anyo,
kundi humatol batay sa matuwid na pamantayan. Maganda yung ano, Yes, yung actually, sa ang ibang salita ang salita niyan, ng Diyos. ayon sa Sabi dito nakikita is, o huwag kaya kayong Senli. humusga ayon lang sa nakikita ninyo, Mm. kundi humusga kayo ayon sa nararapat. Huhusgahan tayo ayon sa nararapat at ang nararapat, yung ating opisyal na turo. Hindi sa Hindi gawa, lamang sa'yo nakikita. So maliwanag yan, brother na kapatid, no? Bata ka pa, mukhang medyo nabiktima ka ng ibang sekta, nakapakinig ka, wala kang alam. So mangyayari talaga diyan kapag ka totaling walang alam ang tao, nakapakinig sa ibang sekta, madali tayo mabiktima, bro. So maliwanag yan ang paliwanag namin diyan, ha. Wag mo nang isiksik yung mindset mo na ipinasok sa iyo ng mga ministro niyo diyan na yun ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Napakamali. At nagkakasala ka kapag humusga ka kagad ng ganun. Ayon kay San Juan. Ay, actually, si Jesus ang nagsabi nun. Nagkakasala ka lang, bro. Pakinggan mo yung mga Tsaka, paliwanag. Brother Angel, Yes, dagdagan bro. ko na lang din. Brother Jando, pakibasa nga muna ang Hebreo 9:21, Bro Jando. ano yan bro? Hebreo 9:21. Sa magandang balita na Biblia, bro, na may tatanong ako sa kanya. 9:21, ang sabi ganito, winisikan din niya ng dugo ang tolda at ang mga kagamitan sa pagsamba. Okay. Kapatid na Romel, meron ba kayong kagamitan sa pagsamba, Bro Romel? Kagamitan po sa pagsamba. Oo. Wala po. Wala. Wala, no? So, ibig sabihin, hindi na kayo biblikal. Alam mo ba kung ano yung mga kagamitan na binabanggit sa San Pablo dyan? Hindi po eh. Basahin mga Badejando sa 1 hanggang 5, Badejando. 1 hanggang 5, Nebi 1 hanggang 5. Oo, oo. Tingnan natin kung ang kagamitan ba dyan, kasama ba ang larawan ng kerubin? Nang ang naunang tipan ay may mga lituntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Itinayo ang isang tolda na may 2 bahagi. Ang una ay tinatawag na dakong banal at naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong kabanal-banalan. Naroon ang gintong altar na sunugan ng insenso at ang kaba ng tipan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kaba ng sisidlang ginto na may lamang mana. Ang tungkod ni Aaron na nagkaroon ng usbong at ang mga tapyas ng baton na kinasusulatan ng tipan. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakitang naroon ng Diyos. Nalilima ng mga pakpak ang mga kerubin ang luklukan ng awa, ngunit hindi ngayon ang panahon para ipaliwanag ng isa-isa ang lahat ng ito. Ang tanong ko ba, Romel, kasi si San Pablo, nangaral siya na sa pagsamba, mayroong kagamitan. At sinabi pa nga doon sa 9:1 hanggang 5 na may mga alituntunin ginawa ang mga tao para sa pagsamba. Tapos isinalaysay niya ano yung mga alituntunin na yun, di ba? Andun yung altar, at sa altar, andun yung Ark of the Covenant na kung saan nakapanloob yung mana, yung basto ni Aaron, nagkaroon ng tangkay, tapos yung tapyas na bato. At sa ibabaw noon, andun yung larawan ng 2 kerubin. So, tanong ko sa iyo, Brother Romel, mali ba yung pangangaral ni Apostol Pablo na gumamit pala noon ang mga Israelita sa kanilang pagsamba, gumagamit sila ng larawan? Mali ba yun, Brother Romel, o hindi? Hindi ko po masasagot po yan po kasi sa amin po, Biblia po ginagamit po. Biblia po Gaya yung ng- ginagamit ko, Brother Romel, kaya nga tinatanong kita. Biblia po yung binabasa natin. Ulitin ko. Biblia yung binabasa bro, Hebreo 9:1 Oo. to 5. Ang sabi ni San Pablo sa 9:21, mayroong kagamitan sa pagsamba. Tapos, sabi ni San Pablo, ang mga kagamitan na yun, yung binasa ni Badejando, na sa altar, may altar. Hindi ko lang alam kung may altar yung ano nyo, yung simbahan nyo. At sa tingin ko, wala. Kasi nasa inyo, pulpito lang, wala kayong altar. Pero sabi, may altar. At sa altar, andun yung mana, yung tapyas na bato, at yung basto ni Aaron, yung tungkod ni Aaron na nagkatangkay. Tapos sa ibabaw noon,
ang larawan ng kirubin. Larawan ng kirubin na ah, naglalarawan sa presensya ng Diyos. So tanong, mali ba yon ang pagsamba ng mga Israelita? Na kapag nagsasamba pala sila kay Yahweh, mayroong larawan ng kirubin bilang kagamitan sa pagsamba. Mali ba yon o hindi? Hindi ko po masasagot po kasi andito lang po ako para po magtanong at makaunawa Hindi, din po. bro, ganito Okay, lang, so bro. Ang ibig kung sabihin ni hindi ka Brother John Ray, makasagot, bro, ang ibig sabihin ni Brother John Ray, ganito yan. Ang pinapabatayan niya kasi, Biblia. Ang kanyang ibig sabihin, ang pinapabatayan niya, Biblia. Yung kanyang binabasa, nasa Biblia. So, ikina-confirm niya kung tama ba yung binasa niya sa Biblia para sa'yo. Tama ba o mali? Binasa po sa Biblia, wala naman pong problema po sa akin. Yun na nga. Oo. Po, andito lang. Yun So, na nga. pero Brother Romel, honest to goodness, ika nga ni Brother Romel na kapangalan mo, honest to goodness, malinaw sa iyo na sa pangangaral ni sa Pablo may kagamitan sa pagsamba at isa dyan larawan ng mga kerubin. Malinaw sa iyo yun. Opo. Wala man pong problema kung nakasulat po Walang yun. problema. Okay. Problema. So, anong problema mo sa amin na sa pagsamba namin meron kami mga larawan? Hindi, Bro Junri, tanungin mo siya ngayon, sila ba sinusunod nila yung nasa Biblia nila? Ayan, nasa Wala Biblia. na, Brother Angel, tinanong ko na sa ganyan na Oo, wala daw sila. Wala Wala silang daw. kagamitan So, sa ang tanong pagsamba. ko ngayon, O, ang hindi mo tanong ko ngayon, hindi wait sila lang, biblical. mga kapatid, wait lang, para hindi tayo magkasapawan. Kasi Hmm. para maaralan din to. Ang tanong ko ngayon, kasi sabi mo kasi wala namang problema na sa pagsamba may kagamitan, isa doon larawan. So ang tanong ko ngayon, ano ang problema mo sa pagsamba namin Na may na larawan. gumagamit kami ng Larawan. larawan bilang kagamitan sa pagsamba? Wala palang problema. Ba't parang may problema sa kanya? Correct. Pakisagot Ayun mo ang na yan, tanong ko, Brother bro. Romel. Ano po yung tanong po? Medyo lumabo po. Ulitin ko. Sabi mo kasi, tinanong kita kung narinig mo ba na San Pablo nag-aral siya na mayroong kagamitan sa pagsamba. At sa kagamitan sa pagsamba, andun yung larawan ng kirubin. Dirituhin ko na lang larawan ng kirubin. Tinanong kita kung mali ba yung pangangaral ni San Pablo na sa pagsamba ng mga Hudiyo, mayroon palang paggamit ng larawan. Kirubin nga lang. Sabi mo, wala namang problema. So ang tanong ko, anong problema mo sa pagsamba namin sa Diyos na gumagamit kami ng larawan? Wala naman palang problema para sa iyo yung ganon. Anong problema mo sa pagsamba namin sa Diyos na may larawan? Opo. Diyan po kasi sa binasa niyo po, para lang po sa akin po wala naman pong problema dyan sa nakasulat. Pero po para po kasi sa akin, sa Israelita po yan. Yung Katoliko po, di ba po, hindi naman po Israelita. Okay. Sige, basahin nga natin ba dyan do ang Roma 4:15 ba dyan do? Okay, Roma 4:15. Anong sabi sa Roma 4:15? Ito sabi, ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Yung isa, hindi pala Roma 4:15. Roma 15:4 pala ba dyan do, baliktad. 15:4. Oo. Anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin. Ayun. So, kami bro, kaya kami natuto ng ganito kasi may kasulatan. Ngayon, tanong ko sa iyo bro, saan nyo natutunan yung pananampalataya nyo na sa pagsamba walang kagamitan? Walang kagamitan sa pagsamba. Opo. Kasi yung kerubin po na yan na binabanggit po No, dyan sa bayan. hindi yan bro. Hindi yan. Kasi ang ginagamit ko lahat, Bible bro. Bible ang ginagamit ko. Kung sabaga, pinapaunawa ko sa iyo na yung aming katuruan about sa mga larawan ay mayroong biblical basis. Ngayon, Opo. sabi ni St. Paul, may kagamitan sa pagsamba. Tinanong kita Opo. kanina, mayroon ba kayo kagamitan sa pagsimba? Aminado ka, wala. Wala. Sabi mo kanina na um,
meron kang sinabi ka kanina, kaya pinabasa ko kay Brother Jando yung sa Roma 15:4 na sabi ni St. Paul, ang lahat ng mga nasulat ay para sa ikatututo natin. Kaya ang question ko, saan mo natutunan yung aral na sa pagsamba walang kagamitan? Katulad ng larawan. Opo. Sa amin po kasi Biblia po ang ginagamit. Kung ano po yung ginamit po ng mga unang Kristiyano at ng mga apostol po, yun po ang nakikita ko po sa amin po. So, ibig sabihin, double standard pala kayo. Ay, wala naman po ako sinabing double standard, sir. Kung ano lang po yung ang nakikita ko. malaking tanong dyan, Brother John Ray, kasi Oh. sabi niya, Biblia yung nilang ginagamit. Saan kaya sa Biblia yung bawal ang kagamitan sa pagsamba? Oo. Pwede, At mo, saka, pwede bang klaruhin kung natin yung Brother Brother Jando, Romel Rodriguez para bago yan, Brother Jando, makuha bago yan, Brother natin? Jando, alam mo ba, Brother Romel, na yung kagamitan sa pagsamba ay larawan yan ng mga kagamitan sa langit? Alam mo yun o hindi? Hindi po. Hindi po. O, sige, pakita ko sa iyo na yung mga ginagawa ng mga Israelita at ginagawa ng mga Kristiyano ngayon, bro, larawan niya ng mga nasa langit. Yung Hebrews 9 ba rin dyan, idirikta mo nga sa 23 yun ba rin dyan, bro? Hebreo 9:23. Oo. Okay, 9:23 tayo ng Hebreo. Ito sabi, ang mga bagay sa sambahang yon ay larawan lamang ng mga nasa langit. Kita mo, bro, ibig sabihin sa langit pala may mga larawan. Sa inyo, wala kayong mga larawan. Ano, saan langit kayo pupunta niyan, kapatid? Bro Romel? Ano po? Medyo Saan langit napuputol po kayo? eh. Saan langit kayo pupunta? Binasa ni Barijando, yun palang mga kagamitan sa pagsamba, larawan yun ng nasa langit. So kami, may mga larawan kami dito. Ibig sabihin, meron kalarawan yung mga larawan namin dito sa lupa. Ang question ko sa inyo, kasi kayo, sa pagsamba nyo, wala kayong kagamitan. Ang sabi, sa pagsamba, ang larawan sa ang kagamitan sa pagsamba ay larawan sa gamit. Ang question ko, saan langit kayo pupunta niyan? Hindi ko po masasagot muna po yan. Kaya po. Bakit? Dahil ba walang kasiguraduhan yung pananampalataya nyo, no? No, walang kasiguraduhan kasi isipin mo, bro, malinaw sa sagot mo, wala kayong kagamitan sa pagsamba. Maliban sa microphone at yung preacher nyo, tapos yung simbahan nyo. Pero wala kayong mga kagamitan. Ang sabi ni St. Paul, ang mga kagamitan na yan, larawan yan ng nasa langit. Kung meron ka ng larawan sa langit, ano ang nilalarawan na sinasamba nyo? Wala kayong mga kagamitan, bro. Hindi Opo. mo ba kini-question yan kung saan langit kayo pupunta? Opo. Ang sabi po kasi sa 1:4, 23:24 po, sambahin po ang Diyos sa espiritu at katotohanan po. O, Kaya espiritu at Biblia po. katotohanan. Sinabi ba dyan na Opo. espiritu lang? Espiritu at katotohanan po. O, sino Yung yung nakasulat katotohanan, bro? Sino ang katotohanan? Biblically speaking, sino at ano ang katotohanan? Sa pagkakaalam mo, biblically speaking. Ang katotohanan po, yung itinuro po ng mga apostol po at ng No. ating Panginoon. Yes, isa yan. Pero biblically speaking, bro, ang katotohanan, ang Panginoong Kristo at ang simbahan. 1 Peter 3:15, ang simbahan, ang katotohanan. John 14:6, si Panginoong Kristo ang katotohanan. Alam mo ba si Panginoong Kristo nagpagawa ng rebulto? Alam mo, hindi? Hindi po eh. Hindi. Basahin nga natin ba rin Isaiah 19:19 rin sa New Living Translation or ESV. The New Living Translation na lang ba rin basahin natin. New Living Translation, Isaiah, ano yan? 19:19. 19:19. Sabi dito, in that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and there will be a monument to the Lord at its border.
Meron ba kayo niyan, bro? Meron ba kayong altar at monumento ng Panginoon na pinagawa niya ayon sa hula ni Isaiah? Meron kayo? Wala. Alin po, altar po saka Monumento. Monumento ng Panginoon. Altar to the yung Lord monument. at monument to the Lord. Opo. Wala pong monument po, altar po. Paano kayo? Sabi mo kanina, sasambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sino bang katotohanan? Basahin natin 14:6 ng ano ba rin dyan? 14:6 ng Juan. Okay, 1:14-6. Ito naman sabi, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Sino ang katotohanan ayon sa binasa ni Brother John, kapatid? Jesus. Panginoong Kristo po. Ang Panginoong sa Kristo. Sabi ng Panginoon, magpapalagay siya ng kanyang monumento sa altar. Meron ba kayong monumento ng Panginoon sa altar? Wala po. O, saan kinuha yung pananampalataya niyo? Akala ko ba biblical kayo? Sa Biblia po. Sabi, Ito na lang maganda ba John Ray? Kung saang talata sa Bible nila kinuha yung gumawa sila ng rebulto ni Felix Manalo. wala ka sa Bible ni Brother John. Yung lang, kasi ang tinitiran niya, yung dibulto natin. Biblical pa yung dibulto natin eh. May altar ng Panginoon. Sabi ni, altar ng Panginoon, mapagawa. Meron kami bro, biblical kami. Sabi mo, biblical kayo. Inasaan ang altar niyo at monumento ng Panginoon. Basahin mo natin muli, Brother John, yung Isaiah 19:19. Baka hindi lang niya narinig ng maayos. Balikan natin. 19 Sabi is... niya, Brother John, sabi niya kasi kaganina, ayon daw sa John 4:24, sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Tinanong ko siya, sino bang katotohanan ayon sa Bible? Sabi niya, ang turo daw. Sabi ko, hindi lang yung turo. Kasi, biblically speaking, ang katotohanan, ang simbahan, ang turo at ating Panginoong Kristo. Sa Isaiah 19:19, ang katotohanan na yan, magpapagawa siya ng monumento sa altar. Biblical yan bro monumento sa altar, magpapagawa ang Panginoon. Tinanong kita, nasaan ang monumento niyo at altar? Sabi mo, wala kayo. Paano mo nasabi na Biblical kayo. Wala mo kayo. Basahin natin ulit ba dito? Maganda yan, no? Yung ganyang ulit tanong, no? In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and there will be a monument to the Lord at its border. Ang ibig sabihin ni Brother John Rejan, bro, sa Biblia, merong altar to the Lord at monument to the Lord. Ang biblical yan. Ang tanong niya is, itong biblical na ito, ginagawa nyo ba ito o hindi? Yan ang meaning ni Brother John Redon. Meron ba kayo nito? Biblical to eh. Meron ba kayo nito o wala? Kasi niya Brother John, biblical sila. O biblical. Kung biblical kayo, Brother Romero Rodriguez, bakit meron ba kayo nito o wala? Di ko na po masasagot po yan. Bro, wag mo namang sabihin sa amin na hindi mo masagot may Biblia namang binabasa. Meron ba kayo nito o wala? Sabihin mo lang kung meron o wala. Meron ba kayo nito o wala? Biblical to eh. Yung altar po ba? Kung altar to the Lord and monument to the Lord. Meron ba kayo nito o wala? Dito na. Andito lang po ako para po makapagtanong po eh. Yun na nga. Kasi minsan kailangan kasi ng clarification. Kasi kung tanong ka lang ng tanong, sagot naman kami ng sagot, tapos yung aming mga sagot, di mo naman nakukuha kasi meron nang nakasaksak na mindset sa isip mo, baliwala. Kaya much better na tanungin ka rin minsan para makuha mo yung idea at malaman mo yung kaibuturan ng reasoning. So, sabi mo kasi kanina, Biblia lang ang pinagbabatayan ninyo. Biblia lang. Biblical ka. Biblia itong binabasa ni Brother John Ray. Dahil Biblia ito, meron ba kayo nito? Sabi mo kasi biblical kayo eh. Dahil Biblia ito, meron ba kayo nitong altar to the Lord at monument to the Lord? Ang masasagot ko po dyan, hindi ko na po masasagot. Baka po kasi mali po ako. Wala bro. Sabi mo lang na wala.
Kasi nakapagtataka, meron kasi ang INC rebulto ni Felix Manalo. Bronze Correct. na statue ni Felix Manalo. Meron sila. Pero ito, wala silang ganito. Biblical pala. Eh saan sa Biblia sinasabi na gawa ng rebulto si Felix Manalo? Di ba? Yan ang Oo. point ni Brother John Ray dyan. Kung biblical kayo, o sige, biblical kayo, saan sa Biblia nagawa ng rebulto si Felix Manalo? Dahil biblical pala kayo. May idea ka ba, bro? Di ko po alam kung paano Ayun. sasagutin po. Baka po Sana masama. sana maging ano to, maging pagbuka ano to, ano Eye opener. eye opener sa iyo ito, Brother Romero Oo. Rodriguez, na yung sa amin, hindi nyo dapat yan tirahin kasi biblical yung ginagawa namin. Tapos kayo na nagkiklaim na biblical, wala sa Biblia. Pag tinanong ko na saan sa Biblia nagawa ng rebulto si Felix Manalo. Brother Jando, Brother Wendell, go ahead. ah, nasa Pasugo Magazine kasi nila, ito pakita ko. Pasugo Magazine, Marso 1965, sa pahina 2, Binamin Santiago ang may akda. Ito ang nakasulat. Katulad din naman sa larawan ng medalya ni kapatid na Manalo. Hindi lahat na paggawa ng larawan ang ipinagkakasala ng Diyos. Iyan ay nasa pinag-uukulan ng larawan. So malinaw pala sa kanilang Pasugo Magazine na hindi lahat na larawan ay pinagbabawal ng Diyos. Kung Biblia lang ang batayan, tama, wala namang mabasa na gawa ng medalya si Felix Manalo. Hindi lang yan. May relikya pa sila. Ano yung relikya na yan? Yung upuan ni Felix Manalo. Wow. Nasa Pasugo Magazine, Marso 1965, page 1, Benjamin Santiago. Noong ipagdiwang namin ang 50 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, sa pagtitipon daw na isinagawa namin sa Aranita Coliseum, inilagay daw sa gitna ng libu-libong kaanib ang relikya ng tronong likmuan ng yumaong si kapatid na Felix Manalo. Ang sabi niya ay, tutol kami sa relikya at ayaw daw kami sa relikya. Kailan naming sinasabi ito? Meron ka bang ipinakitang batayan na sinasabi namin iyan? Hindi kami sa relikya tumututol, walang masama sa relikya. So pansinin, sa larawan ni Felix Manalo, sa relikya ni Felix Manalo, hindi masama umano yan. Balik sa inyo, Brad Jando. Yun, pakalinaw. Brother Romel, so, ano pa yung mga katanungan mo about sa pananampalatayang iniwanan mo, bro, na hindi mo pala naaral na maigi, bro Romel? Sir, pwede pa po ba ako magtanong po? Sige, sige. Pagbibigyan ka namin. Baka magiging eye opener sa'yo ito. Ah, sige po. Ito po yung tanong ko po. Ang tanong ko po is, kailan at sino po unang nagdasal kay Maria na ina ng Kristo po? Ano? Opo. Kailan po ang unang nagdasal po sa inang Kristo po? Kay Maria po. Kailan po? Kailan ang una? Ang tanong mo Opo. is, well, bro, Hindi naman po. Hindi. yung aral ni San Pablo para sa lahat yon. Sa unang Timoteo 2:1 para sa lahat ng tao yon. No, panalangin para sa lahat ng tao. Walang sinabi doon na maliban kay Maria. So kung pwede kang manalangin sa lahat ng tao, kasali na sa inang Biring Maria doon. Basahin nga natin, Brother Jando, ulit yung unang Timoteo 2:1, Brother Jando, Tagalogin mo na lang para maunawaan niya. Anya ka pa, Brother Jando? Wala. Si Brother Romel na lang, Bro Romel. Basahin nga natin muli yung unang Timoteo 2:1, Bro Romel. Wala rin.
Ay, ikaw na lang, Brother Angel. Pakibasa nga, Brother Angel. Mubo ako. Ano yan? Unang Timoteo? Verse 1, bro. Tagalog na lang kasi binasa natin kanina sa English, intercession. So, Hmm. Tagalogin mo na lang, Brother, para maunawaan niya. Nakasali si Nagbiring Maria doon. Unang Timoteo, ano bro? Verse 1. 2:1. Una sa lahat, ipinakikiusap kong unang sulat niyo. Okay, unang Timoteo chapter 2 verse 1. Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Hmm. Ang Saan ka salita. manalangin, kapatid? Para sa lahat ng tao ba? O hindi para sa lahat ng mga tao. Ano pa, ano pa? Based na narinig mo, yung panalangin para sa lahat ng tao, o hindi? Para sa lahat ng tao. O, kasama ba si Nagbiring Maria doon o hindi? Hindi ko po, hindi ko po alam po. O, bakit? Hindi ba tao si Maria sa inyo? Tao po. Bro Oh, Junri, Angel. idagdag natin yung kailan daw nagdasal yung mga sa mga santo. May hirapan sa Brother Angel pag i-deny niya yun kasi lalabas hindi tao si Maria sa kanila para sa lahat ng tao ngayon eh. Hindi, tsaka mayroong mismo baka hindi niyo nabasa po ito, no? Kapatid, mga yan baka nasa yung mga rebellers kasama niya. Mukhang tinuturuan siya, bata pa 'to eh. Mukhang tinuturuan siya na kasama niya. So ganito 'yan, bro, no? Biblical yung paglapit sa mga santo. Lumapit para sa at hanggang sa aklat ng pahayag nga mayroon nga panalangin yung mga banal eh. Hebrew 12, So, Hebrew 12. Hebreo 12 bro, ito sa Biblia talaga mismo to, ang sabi niya rito, no, lumapit kayo sa masayang pagkakatipon. Basahin mo to bro, Romel, do sa Biblia mo Hebreo 12, dapat kasi mag-take note ka rin para mas clear sa iyo na biblical talaga yung Katoliko na iniwanan mo. So, Opo, Hebreo nagsusulat po ako. 12, Hebreo 12, 23, 24, pinapalapit talaga tayo, hindi lang sa Diyos bro. Sabi rito, lumapit kayo sa masayang pagkakatipon na mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Okay? Pinapalapit yung mga panganay sa nakatala sa langit. Ibinilang na panganay. Yun yung mga yung mga unang nagsumunod sa Diyos, no? So, lumapit kayo sa Diyos sa hukom ng lahat. Ito pa, no? Lumapit daw sa Diyos. At, meron siyang bro. Basahin mo yan sa Bible niyo, no? At sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na. Ayan Lumapit daw sa mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Biblical yan, bro. Pinapalapit tayo. Tanong natin Brother Angel, sa kanya, sa aral mo ba kapatid na Romel, si Nagbiring Maria nasa langit na o wala pa? Hindi ko po masasagot po yan po. Sabi ni Panginoon Kristo bro, nung nabubuhay pa siya, kung nasaan siya, nandun din ang kanyang mga alagad. So, ibig mo sabihin, sinungaling si Kristo. Hindi ko Basahin po nga natin Brother masasagot. Angel, Juan 14, Brother Angel. Umpisahan mo sa 1. 14:1 hanggang siguro, hanggang 5 lang. Ano yan, bro? 14:1. Kasi may pangako si Panginoon Kristo sa mga alagad niya eh. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at malalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko naman na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Ito na ba ang salita ng Diyos? Patuloy. Diretso lang. Kapag Ah. naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo, alam na ninyo, ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan,
ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, ang salita ng Diyos. Amen. Ang sabi ni Panginoong Kristo, bro, sa langit ka, maraming matutuluyan doon. At sabi ni Panginoong Kristo, kung nasaan siya, andun din ang kanyang mga alagad. Question, sa aral niyo ba si Inang Biring Maria nasa langit na wala pa? Bro Romel? Wala na yata ayun. Nawala siya? Wala na yata eh. Hindi kinaya yung powers natin. Oo, so